Sa liblib na baryo ng Mapanglaw, napapaligiran ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, namuhay ang isang matandang magsasakang nagngangalang Oka. Tahimik ang kanyang buhay. Wala siyang asawa ni anak at tanging ang lumang kubo, kalabaw na si Puti, at maliit niyang taniman ng palay ang kanyang kasama araw-araw. Kilala si Oka sa baryo bilang mabait ngunit mailap na tao. Hindi siya mahilig makisalamuha. Tuwing matapos ang anihan, agad siyang umuuwi sa kanyang kubo sa dulo ng baryo, malapit sa paanan ng madilim na gubat na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon. Maraming kwento tungkol sa kagubatang iyon. May nagsasabing may lamang lupa raw doon. Ang iba na may nagsasabing may mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop na naninirahan sa pinakaloob nito. Ngunit si Oka ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang gubat ay kagaya lamang ng bukirin. May buhay, may panganib, at may hiwaga. Isang maulang gabi ng tag-ulan, habang pauwi si Oka mula sa kanyang bukid, may narinig siyang mahinang ungol mula sa ilalim ng malaking punong balete. Huminto siya. Muli niyang narinig ang mahinang pagdaing. Dahan-dahan siyang lumapit habang tangan ang kanyang gasera. Nang itaas niya ang ilaw, bumungad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita sa buong buhay niya. Isa iyong unggoy, ngunit hindi pangkaraniwan. Malaki ito kaysa karaniwang unggoy sa kabundukan. Makapal ang maitim nitong balahibo at tila may kakaibang talino ang mga mata nito. Sugatan ang kaliwang tagiliran nito at nababalot ng dugo ang katawan. Nanginginig ito habang nakatingin kay Oka na tila humihingi ng tulong. Sandaling natigilan ang matanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang awa. Hayop ka man, bulong niya, nilalang ka pa rin ng may kapal. Maingat niyang nilapitan ang unggoy. Inakala niyang magiging marahas ito, ngunit hindi gumalaw ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan nitong ibinaba ang ulo nito na tila sumuko na sa sakit. Tinulungan niya itong buhatin. Mabigat ang katawan ng unggoy, ngunit pilit itong dinala ni Oka pauwi sa kanyang kubo sa kabila ng malakas na ulan at putik sa daan. Nang gabing iyon, nilinis niya ang sugat ng nilalang gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas at mga halamang gamot na natutuhan niya sa kanyang yumaong ama. Nilagyan niya ito ng benda at pinahiga sa lumang banig malapit sa kalan. Buong gabi niyang binantayan ang kakaibang nilalang. Minsan ay nagigising ito at umuungol sa sakit. Ngunit tuwing makikita si Oka, muli itong kumakalma. Lumipas ang ilang araw, unti-unting gumaling ang sugat ng unggoy. Napansin ni Oka na hindi ito ordinaryong hayop, hindi ito magulo, hindi ito naninira ng gamit. Marunong itong sumunod kapag inuutusan. Kapag sinabi niyang umupo, umuupo ito. Kapag sinabi niyang lumabas, lumalabas ito. At higit sa lahat, tila naiintindihan nito ang bawat salita niya. Nagsimulang magtaka si Oka.
Isang umaga habang naghahain siya ng nilagang saging, nakita niyang tahimik lamang na nakaupo ang unggoy sa tabi ng bintana habang nakatingin sa malayong kagubatan. Parang tao kung tumingin, bulong niya. Lumingon ang unggoy sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Nanlamig ang batok ni Oka ngunit hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naawa sa nilalang. Pakiramdam niya'y may malalim na lungkot itong kinikimkim. Dahil wala naman siyang kasama sa buhay, nasanay si Oka na kausapin ang unggoy araw-araw. O eto, kain ka. O huwag kang lalabas kapag gabi. O bawal magnakaw ng saging sa kapitbahay. Tahimik lamang na nakikinig ang nilalang. Minsan ay gumagawa ito ng mga simpleng kilos na tila sinusubukang gayahin ng tao. Natutong gumamit ng tabo. Natutong magsaing sa pamamagitan ng pagmamasid kay Oka. Natutong magwalis ng sahig gamit ang lumang tingting. Habang tumatagal, lalo itong nagiging kakaiba. At isang gabi, may nangyari na tuluyang nagpabago sa buhay ni Oka. Habang kumakain sila ng hapunan, aksidenteng nabitawan ni Oka ang mangkok ng sabaw. Aray ko! Bulong niya habang pinupulot ang nabasag na bahagi. Biglang nagsalita ang unggoy. Aray! Napatigil si Oka. Dahan-dahan siyang napalingon sa nilalang. Nakatitig ito sa kanya habang paulit-ulit na binibigkas ang salitang narinig. Aray! Halos mahulog ang hawak na kutsara ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nakakapagsalita ka? Nanginginig niyang tanong. Tahimik na tumingin ang unggoy. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. O, ka! Tuluyang natulala ang magsasaka. Ilang sandali siyang hindi nakagalaw habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mamangha. Ngunit ang mas lalong nakagulat ay ang mga sumunod pang araw. Mabilis matuto ang nilalang. Parang esponghang sumisipsip ng kaalaman. Tinuruan ito ni Oka ng mga simpleng salita. Tubig, kanin, bahay, araw, puno. At hindi nagtagal, natutuhan ng unggoy na pagsama-samahin ang mga salita. Kain ako. Tubig gusto. Oka pagod. Unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Binigyan ito ni Oka ng pangalan. Simula ngayon, sabi niya isang gabi habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, tatawagin kitang unggoy. Masayang tumingin ang nilalang. Unggoy, ngumiti si Oka. Hindi niya akalaing sa edad niyang iyon ay magkakaroon pa siya ng kasama sa buhay. Ngunit hindi alam ni Oka na ang pagdating ni unggoy sa kanyang buhay ay simula pa lamang ng mas malaking hiwaga. Dahil sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. At hinihintay ng mga matang iyon ang araw na muling makabalik si unggoy sa lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Mabilis lumipas ang mga linggo sa baryo ng Mapanglaw.
Unti-unti nang nasanay si Oka sa pagkakaroon ng kasama sa kanyang tahimik na buhay. Ang dating kubong malamig at walang sigla ay napuno ng kakaibang kasiyahan dahil kay Onggoy. Tuwing madaling araw, sabay silang gumigising. Habang pinapakain ni Oka ang kanyang kalabaw na si Puti, abala naman si Onggoy sa pag-iigib ng tubig mula sa poso gamit ang lumang timba. Hindi na ito katulad noong unang makita niya sa gubat. Lumakas na muli ang katawan nito at tuluyan nang naghilom ang malalim na sugat sa tagiliran. Ngunit habang lumalakas si Onggoy, lalo namang dumarami ang mga bagay na hindi maipaliwanag ni Oka. Hindi ordinaryong unggoy ang kasama niya. Minsan, habang nagtatanim sila ng palay sa bukid, may bumagsak na malaking sanga mula sa puno dahil sa malakas na hangin. Bago pa man tamaan si Oka, mabilis na naitulak siya ni Onggoy palayo. Napakalakas ng nilalang. Isang kamay lamang ang ginamit nito upang pigilan ang pagbagsak ng makapal na sanga. Napatitig si Oka. Kahit 3 lalaki sa baryo ay mahihirapang buhatin iyon. Onggoy, mahina niyang sabi. Ngumiti lamang ang nilalang habang tila walang nangyari. Bukod sa lakas nito, mabilis din itong matuto. Sa loob lamang ng ilang linggo, malinaw na itong magsalita. Bagamat putol-putol pa minsan ang mga pangungusap, nakakausap na nito ng maayos si Oka. Bakit malungkot si Oka minsan? Tanong nito isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng kubo. Nagulat si Oka. Hindi niya inaasahang marunong nang umintindi ng damdamin ang nilalang. Matanda na ako, sagot niya habang nakatingin sa buwan. Maraming alaala ang mahirap kalimutan. Tahimik na nakinig si Onggoy. Minsan, dugtong ni Oka, kapag nag-iisa ang tao, naiisip niya lahat ng sakit na dinaanan niya. Hindi agad nagsalita si Onggoy. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi na mag-isa si Oka. Napangiti ang matanda. Sa matagal na panahon, ngayon lamang niya naramdaman na may tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula ring mapansin ng mga taga-baryo ang kakaibang nilalang na kasama ni Oka. Isang hapon, dumating sa kubo niya si Mang Selo, ang kapitbahay niyang usisero. Oka, sigaw nito habang papalapit. Totoo bang may alaga kang dambuhalang unggoy? Napakamot sa ulo si Oka. Maamo naman siya. Ngunit nang makita ni Mang Selo si Onggoy na nakaupo sa may puno habang naghihiwa ng saging gamit ang itak, namutla ito. Diyos ko, bulong niya. Lalong lumaki ang mata niya nang magsalita si Onggoy. Magandang hapon, napaatras si Mang Selo. Nagsasalita. Mabilis itong tumakbo palabas ng bakuran. Kinagabihan, kumalat agad ang balita sa buong baryo. May nagsabing demonyo raw si Onggoy. May nagsabing sumpa raw ito mula sa gubat. Ang iba namay naniniwalang isa itong engkanto na nag-anyong hayop. Simula noon, unti-unting iniwasan ng mga tao si Oka. Kapag dumadaan sila sa palengke, palihim silang nagbubulungan.
Siya yung may alagang halimaw. Baka mapahamak ang baryo. Hindi normal yon. Nasaktan si Oka sa mga naririnig, ngunit mas nasasaktan siya para kay Onggoy. Minsan ay nahuli niyang tahimik lamang itong nakatingin sa lupa matapos silang layuan ng mga bata sa baryo. Masama ba ako? Tanong ni Onggoy. Parang piniga ang puso ni Oka. Hindi, mabilis niyang sagot. Mas masama pa ang taong mapanghusga kaysa sa nilalang na marunong magmahal. Tahimik na tumango si Onggoy. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tao sa baryo na lalong naging interesado kay Onggoy. Ito ay si Kapitan Berto, isang makapangyarihang lalaki na kilala sa pagiging gahaman at mapag-utos. Nang marinig niya ang tungkol sa nagsasalitang Onggoy, agad siyang nagtungo sa kubo ni Oka kasama ang dalawa niyang tauhan. Nadatnan nila si Onggoy na naghahakot ng kahoy sa likuran ng bahay. Nanlaki ang mata ni Kapitan Berto. Pambihira, bulong niya. Kapag ipinakita natin ito sa bayan, siguradong yayaman tayo. Matalim na tumingin si Oka. Hindi siya palabas. Ngumisi ang kapitan. Hayop lang yan. Biglang nagsalita si Onggoy. Hindi ako hayop. Natahimik ang lahat. Maging ang mga tauhan ng kapitan ay napaatras sa takot. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang naging sakim ang tingin ni Kapitan Berto. Mas mahalaga pala ito kaysa iniisip ko, sabi niya habang nakangisi. Mahigpit na hinawakan ni Oka ang balikat ni Onggoy. Umalis na kayo. Sandaling nagkatitigan sina Oka at Kapitan Berto. Ramdam ng matanda na may masamang balak ang lalaki at hindi nga siya nagkamali. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog sina Oka at Onggoy, may mga aninong palihim na lumapit sa kanilang kubo. May dala silang lubid at lambat. Inutusan sila ni Kapitan Berto na hulihin si Onggoy ng buhay. Tahimik na binuksan ng mga lalaki ang pinto. Ngunit bago pa sila makalapit, dahan-dahang namulat ang mga mata ni Onggoy sa dilim. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na anyo ng galit ng nilalang mula sa kagubatan. Madilim ang paligid ng kubo ni Oka ng gabing iyon. Tanging mahinang liwanag lamang ng buwan ang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may masamang binabalak. Dahan-dahang pumasok sa kubo ang tatlong tauhan ni Kapitan Berto. Bitbit nila ang makapal na lambat, lubid at mahabang kahoy na may bakal sa dulo. Maingat silang humahakbang upang hindi magising sina Oka at Onggoy. Dahan-dahan, bulong ng isa. Malaki raw yang hayop na yan. Ngunit habang papalapit sila sa hinihigaan ni Onggoy, biglang bumukas ang mga mata nito. Nanigas ang tatlong lalaki. Sa dilim, tila nagningas ang mapupulang mata ng nilalang. Mabilis na bumangon si Onggoy. Umaling-aungaw ang malakas nitong ungol na ikinayanig ng maliit na kubo. Atras, sigaw ng isa. Ngunit huli na. Isang iglap lamang ay nabaligtad ni Onggoy ang mesa
at bumagsak ang gasera sa sahig. Kumalat ang apoy sa tuyong kawayan ng dingding. Nagising si Oka. "Anong nangyayari?" sigaw niya. Bago pa makasagot ang mga lalaki, mabilis na hinablot ni Onggoy ang lambat at pinunit iyon gamit ang kanyang malalaking kamay. Takot na takot ang mga tauhan. "Halimaw!" Tinangka ng isa na hampasin si Onggoy gamit ang kahoy. Ngunit sinalag lamang iyon ng nilalang at itinapon ang lalaki palabas ng kubo. Bumagsak ito sa putikan habang sumisigaw sa takot. Ang dalawa pa'y nag-unahang tumakbo palayo, ngunit hindi sila hinabol ni Onggoy. Sa halip, agad nitong nilapitan si Oka at hinila palabas ng nasusunog na kubo. Mabilis kumalat ang apoy. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon ng apoy ang tahanan ng matandang magsasaka. Nakatayo lamang si Oka habang pinapanood ang kanyang bahay na unti-unting nagiging abo. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Iyon na lamang ang natitirang alaala ng kanyang pamilya. "Oka!" Lumingon siya kay Onggoy. Nakayuko ang nilalang habang tila nahihiya sa nangyari. "Kasalanan ko," umiling si Oka. "Hindi mo kasalanan ito." Napahigpit ang kamao ng matanda. Kagagawan ito ng mga taong sakim. Mula sa di kalayuan, unti-unting nagdatingan ang ilang taga-baryo dahil sa apoy. Ngunit nang makita nila si Onggoy na nakatayo sa tabi ng nasusunog na kubo, agad silang umatras. "Demonyo talaga yan! Sinunog niya ang bahay. Palayasin na sila." Narinig iyon ni Onggoy. Unti-unti itong yumuko habang bakas sa mukha nito ang matinding lungkot. Hindi maintindihan ni Oka kung bakit tila nasasaktan ang nilalang sa mga salitang ibinabato rito. Parang tao itong may damdamin. Lumapit si Kapitan Berto kasama ang ilan pang lalaki. Kunwari nag-aalala ito habang nakatingin sa nasusunog na bahay. "Napakadelikado ng alaga mo, Oka," sabi nito. "Baka sa susunod, tao na ang saktan niyan." Matalim ang tingin ni Oka. "Ikaw ang may kagagawan nito." Ngumisi lamang ang kapitan. "May ebidensya ka ba?" Natahimik si Oka. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Unti-unting lumalakas ang takot nila kay Onggoy. Paalisin na sila. "Baka sumpayan." Hindi ligtas ang baryo. Napatingin si Oka sa mga taong dati niyang kapitbahay at kaibigan. Wala siyang nakitang awa sa kanilang mga mata. Takot lamang at galit. Dahan-dahang tumayo si Oka. "Sige," sabi niya, "aalis kami." Nagulat maging si Onggoy. "Oka, wala na rin naman kaming matitirhan dito." Tahimik na naglakad ang matanda palayo sa abo ng kanyang bahay habang kasunod si Onggoy. Walang nagtangkang pigilan sila. Sa halip, tila nakahinga pa ng maluwag ang mga taga-baryo nang makita silang paalis. Habang naglalakad sila papunta sa gilid ng kagubatan, napansin ni Oka na tahimik si Onggoy. "Galit ka ba?" tanong niya.
Umiling ang nilalang. Malungkot. Huminto si Oka. Bakit? Dahan-dahang tumingin si Onggoy sa malalim na bahagi ng gubat. Parang may naaalala ako. Nagtaka si Oka. Anong naaalala mo? Hinawakan ni Onggoy ang ulo nito na tila sumasakit. Madilim na lugar, mga nilalang, sigawan. Bigla itong napaupo habang humihinga ng mabigat. Onggoy! Napansin ni Oka na nanginginig ang buong katawan nito. At pagkatapos may lumabas na kakaibang simbolo sa likod ng kamay ni Onggoy. Parang marka na umiilaw sa ilalim ng balat nito. Nanlaki ang mata ng matanda. Ano yan? Ngunit tila hindi rin alam ni Onggoy. Unti-unting lumakas ang hangin sa paligid. Nagsimulang kumaluskos ang mga puno. At mula sa kailaliman ng kagubatan, may narinig silang mahinang ungol. Hindi iyon tunog ng tao. Hindi rin tunog ng ordinaryong hayop. Parang tawag iyon mula sa isang nilalang na matagal nang naghahanap. Mahigpit na hinawakan ni Oka ang balikat ni Onggoy. Kailangan na nating umalis dito. Ngunit bago pa sila makalakad, may dalawang mapupulang matang dahan-dahang lumitaw sa dilim ng kagubatan. Naniga sina Oka at Onggoy habang nakatitig sa dalawang mapupulang matang nakasilip sa kailaliman ng kagubatan. Unti-unting lumakas ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon. At maya-maya, dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. Isa rin itong parang unggoy, ngunit higit na nakakatakot ang anyo nito. Mahahaba ang mga pangil, gusot ang maitim na balahibo, at puno ng peklat ang katawan. Ang mga mata nito'y tila nagliliyab sa galit habang nakatitig kay Onggoy. Napaatras si Oka. Onggoy, mahina niyang sabi. Ngunit imbes na matakot, tila natulala si Onggoy habang nakatingin sa nilalang. Parang may kung anong pamilyar dito. Unti-unting lumapit ang malaking nilalang. Pagkatapos ay nagsalita ito sa garalgal na tinig. Buhay ka. Nanlaki ang mata ni Oka. Isa pang nilalang na nakakapagsalita. Napahawak si Onggoy sa ulo nito. Kilala, kita. Ngumisi ang dambuhalang nilalang. Naalala mo rin sa wakas. Lalong sumakit ang ulo ni Onggoy. May mga larawang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Madilim na kuweba, mga nilalang na kagaya niya, mga sigawan, apoy, at dugo. Napayuko siya habang hawak ang ulo. Onggoy! Sigaw ni Oka. Ngunit bago pa makalapit ang matanda, mabilis na tumalon ang dambuhalang nilalang sa harapan nila. Lumayo ka tao, mababang sabi nito. Hindi ka kabilang sa amin. Mariing tumingin si Oka. Hindi ko kayo kinatatakutan. Biglang umungol ang nilalang. Sa isang iglap, malakas nitong hinampas ang lupa gamit ang kamao. Nabiyak ang tuyong lupa at natumba si Oka. Oka! Mabilis na hinarangan ni Onggoy ang matanda.
Nagtagpo ang mga mata ng dalawang nilalang. Tandaan mo kung sino ka, sabi ng dambuhalang unggoy. Hindi ka tao. Tahimik si unggoy. Hindi mo dapat kasama ang mga katulad niya. Napatingin si unggoy kay Oka. Naalala niya kung paano siya inalagaan nito. Kung paano siya tinuruan magsalita. Kung paano siya ipinagtanggol laban sa mga tao. Ngunit kasabay niyon, may kung anong humihila sa kanya pabalik sa kagubatan. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Ano? Ako? Mahina niyang tanong. Unti-unting ngumisi ang dambuhalang nilalang. Kami ang mga bantay gubat. Mga unang nilalang bago pa dumating ang tao sa lugar na ito. Matagal kaming namuhay ng tahimik hanggang sa kami simulang patayin. Natahimik si Oka. Hindi, bulong ni Onggoy. Totoo, sagot ng nilalang. Hinuli kami, pinatay, ginawang palabas. Biglang nagbago ang mukha nito sa galit. Kasama ng mga tao ang pumatay sa iyong pamilya. Parang pinukpok ang dibdib ni Onggoy. May biglang bumalik na alaala sa kanyang isip. Mga sigaw, mga apoy, mga armadong tao. At isang maliit na nilalang na pilit itinatago ng kanyang ina habang sila'y inaatake. Napaatras si Onggoy habang nanginginig. Onggoy, mahina ni Oka, ngunit tila hindi na siya naririnig nito. Sumama ka sa akin, sabi ng dambuhalang nilalang. Panahon nang bumalik ka sa tunay mong lahi. Tahimik na napayuko si Onggoy. Nag-aalala si Oka. Ramdam niyang may matinding laban sa loob ng nilalang. At biglang, hindi. Nagulat silang dalawa. Dahan-dahang tumingala si Onggoy. Hindi lahat ng tao masama. Matalim na tumingin ang dambuhalang nilalang. Pinagtatanggol mo sila? Tumulong si Oka sa akin. Hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako tinuring na halimaw. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay mabigat itong huminga. Mahina ka na. Nilason ka na ng awa ng tao. Biglang nagdilim ang mukha nito. Kapag nalaman ng pinuno na buhay ka, hindi ka niya hahayaang manatili sa piling ng tao. Kinabahan si Oka. Pinuno? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, muli nitong tiningnan si Onggoy. Darating sila. Kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, magsisimula ang pagbabalik. Pagkatapos sabihin niyon, mabilis na tumalon ang dambuhalang nilalang pabalik sa kadiliman ng kagubatan. Ilang segundo lamang ay tuluyan na itong nawala. Naiwang tahimik ang paligid. Tanging hangin na lamang ang naririnig. Dahan-dahang napaupo si Onggoy habang hawak pa rin ang ulo. Lumapit si Oka. Ayos ka lang ba? Tahimik na tumango si Onggoy, ngunit halatang magulo ang isip nito. Hindi ko alam kung sino ako. Umupo sa tabi niya si Oka. Kahit ano ka pa, sabi ng matanda, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Unti-unting tumingala si Onggoy. Sa unang pagkakataon,
Nakaramdam siya ng init na hindi niya kailanman naranasan sa sarili niyang lahi. Pag-aaruga. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, hindi nila alam na sa pinakaloob ng kagubatan ay may mas malaking panganib na naghihintay. Sa ilalim ng isang napakalaking kuweba, may isang nilalang na nakaupo sa trono na gawa sa buto at kahoy. Mabagal nitong iminulat ang mapupulang mata. At last, bulong nito. Natagpuan na rin ang nawawalang anak ng dugo. Lumipas ang mga araw matapos nilang makasalubong ang dambuhalang nilalang sa kagubatan. Ngunit hindi na muling naging payapa ang isip ni Oka at Onggoy. Nanatili muna sila sa isang lumang kubong inabandona malapit sa ilog, malayo sa baryo ng Mapanglaw. Doon sila pansamantalang tumira habang iniiwasan ang mga taong natatakot kay Onggoy. Tahimik ang lugar, napapalibutan ng matataas na puno at masukal na damuhan. Sa umagay maririnig lamang ang awit ng mga ibon at agos ng tubig mula sa ilog. Ngunit pagsapit ng gabi, kakaibang kaba ang bumabalot sa paligid. Pakiramdam ni Oka ay may nagmamasid sa kanila. At tuwing sumasapit ang dilim, lalong nagiging balisa si Onggoy. Madalas itong magising sa gitna ng gabi habang hinihingal at pawis na pawis. Muli na naman, tanong ni Oka isang madaling araw. Tahimik na tumango si Onggoy habang nakaupo sa labas ng kubo. Ano ang nakita mo? Saglit itong natahimik. Apoy, maraming sigaw, may dugo. Nanginginig ang boses nito. May malaking nilalang. Siya ang pinuno. Napakunot noo si Oka. Naalala niya ang sinabi ng dambuhalang nilalang tungkol sa pinuno at pagbabalik. Habang tumatagal, mas lalo niyang naiisip na may mas malalim na lihim sa pagkatao ni Onggoy. At marahil, hindi basta aksidente ang pagkakasugat nito sa gubat. Isang hapon habang nangingisda si Oka sa ilog, napansin niyang tahimik lamang si Onggoy habang nakatingin sa sarili nitong refleksyon sa tubig. Ano iniisip mo? Tanong ng matanda. Kung bakit iba ako? Lumapit si Oka. Hindi masamang maging iba. Pero bakit ako nakakapagsalita? Tanong ni Onggoy. Bakit parang tao ako mag-isip? Walang maisagot si Oka. Hindi rin niya alam. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. May dahilan kung bakit espesyal si Onggoy. Biglang may narinig silang malalakas na yabag mula sa kagubatan. Mabilis na tumayo si Onggoy. Naamoy nito ang paparating na mga tao. Ilang sandali pa'y lumitaw sina Kapitan Berto, kasama ang 5 armadong lalaki. May dala silang mga sibat, lubid at sulo. Ngumisi si Kapitan Berto nang makita sila. Ayan pala kayo. Mabilis na hinarangan ni Onggoy si Oka. Ano gusto mo? Galit nitong tanong. Nagulat ang ilang lalaki nang marinig itong magsalita, ngunit nanaig pa rin ang kasakiman ni Kapitan Berto. Malaki ang maibabayad sa isang katulad mo, sabi nito. May mga taong handang bumiyahe mula bayan para makita ka. Hindi ako hayop, mariing sagot ni Onggoy.
Tingin mo may pakialam sila? Tumawa ang kapitan. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Oka. Hindi ka titigil hanggat hindi mo napapahamak ang lahat. Ngunit hindi nakinig si Kapitan Berto. Dakpin siya. Sabay-sabay sumugod ang mga lalaki. Mabilis kumilos si Onggoy. Iniwas niya si Oka bago sinalubong ang mga umatake. Napakalakas nito. Isang hampas lamang ng kamay ay bumagsak agad ang dalawang lalaki sa putikan. Ang isa na may nabitawan ang sibat matapos itong maagaw ni Onggoy. Ngunit habang abala siya sa pakikipaglaban, palihim na lumibot si Kapitan Berto sa likuran. At bigla nitong sinaksak si Oka gamit ang maikling kutsilyo. Oka! Sigaw ni Onggoy. Napahawak sa tagiliran ang matanda habang napaluhod sa lupa. Nanlaki ang mata ni Onggoy. Sa sandaling iyon, tila may kung anong sumabog sa loob ng kanyang katawan. Biglang lumiwanag ang kakaibang marka sa kanyang kamay. Lumakas ang hangin. At kasabay noon, umaling-aungaw ang napakalakas na ungol ni Onggoy sa buong kagubatan. Napaatras ang lahat. Unti-unting nagbago ang anyo ni Onggoy. Lalong lumaki ang katawan nito. Tumalim ang mga pangil. At ang dati nitong maamong mata ay naging mapula na parang apoy. Nanginginig sa takot ang mga lalaki. Diyos ko, bulong ng isa. Sa isang iglap, mabilis na sinunggaban ni Onggoy si Kapitan Berto at iniangat ito sa ere. Takot na takot ang kapitan. Patawad! Ngunit tila hindi na siya naririnig ni Onggoy. Galit na galit ito. Parang ibang nilalang na ang nasa harapan nila. Onggoy! Sigaw ni Oka kahit hirap sa sakit. Sandaling tumigil ang nilalang. Onggoy! Muling tawag ni Oka habang duguan. Unti-unting napalingon si Onggoy sa matanda. At sa loob ng ilang segundo, tila naglalaban sa loob nito ang dalawang pagkatao. Ang mabait na nilalang na tinuruan ni Oka at ang mabagsik na nilalang mula sa kagubatan. Mabagal nitong ibinaba si Kapitan Berto. Pagkatapos ay umurong palayo habang hawak ang ulo nito. Ayaw ko. Hindi ako halimaw. Bigla itong napaluhod habang nanginginig. At sa kalangitan, dahan-dahang lumitaw ang kulay pulang buwan. Nanigas si Onggoy habang nakatingin dito. Parang may tumatawag sa kanya. Kasabay noon, mula sa malalim na bahagi ng kagubatan, ay nagsimulang umugong ang malalakas na sigaw ng mga nilalang. 1, 2, 10. 12 ng ungol ang sabay-sabay umaling-aungaw sa buong gubat. Namutla si Oka dahil alam niyang hindi na sila nag-iisa. Nakatayo si Oka habang hawak ang sugat sa kanyang tagiliran. Ramdam niya ang mainit na pagdaloy ng dugo sa kanyang damit. Ngunit higit na mas mabigat ang takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng pulang buwan, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga ungol mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi iyon ordinaryong sigaw ng mga hayop. Parang tawag iyon ng mga nilalang na matagal nang naghihintay. Unti-unting umatras ang mga tauhan,
ni Kapitan Berto. Takot na takot ang mga ito habang nakatingin kay Onggoy na nakaluhod sa lupa. Ang katawan nito'y patuloy na nanginginig. Matingkad ang pulang liwanag ng marka sa kanyang kamay. Onggoy, mahinang tawag ni Oka. Ngunit tila hindi siya marinig ng nilalang. Parang may ibang puwersang kumokontrol dito. Maya-maya, nagsimulang kumaluskos ang mga puno sa paligid. At isa-isang lumitaw mula sa dilim ang malalaking nilalang na kahawig ni Onggoy. May matatangkad, may dambuhala, may mga sugatan at puno ng peklat ang katawan. Lahat sila'y may mapupulang mata. Napaatras si Kapitan Berto. Mga halimaw. Mahigpit na nagyakapan sa takot ang kanyang mga tauhan. Dahan-dahang lumapit ang isa sa pinakamalaking nilalang. Ito rin ang unang nilalang na nakasalubong ni Oka sa kagubatan. Matalim nitong tiningnan si Onggoy. Nagising na ang dugo mo. Tahimik lamang si Onggoy habang hirap na hirap huminga. Unti-unting lumapit ang iba pang nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita ni Oka na hindi puro galit ang nasa kanilang mga mukha. May lungkot, may pagod, at tila matagal na nilang hinahanap si Onggoy. Lumuhod ang isang babaeng nilalang sa harapan nito. Mahaba ang kulay abong balahibo nito at may pilat sa mukha. Akala namin patay ka na, mahina nitong sabi. Naguguluhan si Onggoy. Kilala niyo ako? Tumango ang babae. Ikaw ang anak ng dating pinuno. Nanlaki ang mata ni Oka. Maging si Onggoy ay tila nabingi sa narinig. Ako? Biglang bumalik sa isip nito ang ilang alaala. Isang malaking kuweba. Mga nilalang na magkakasamang namumuhay. At isang matangkad na nilalang na nakaupo sa trono habang buhat-buhat siya noong maliit pa siya. Napahawak si Onggoy sa ulo. Hindi, bulong niya. Totoo, sabi ng dambuhalang nilalang. Ikaw ang huling anak ng dugong Maharlika ng aming lahi. Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga tauhan ni Kapitan Berto ay hindi makapagsalita. Kung ganoon, nanginginig na sabi ni Kapitan Berto, mas lalo kang mahalaga. Unti-unting nagdilim ang tingin ng dambuhalang nilalang sa kapitan. Mga tao ang dahilan kung bakit muntik nang mawala ang aming lahi. Biglang kinabahan si Oka. Ramdam niyang anumang maling kilos ay maaaring magdulot ng patayan. At hindi nga siya nagkamali. Lumapit ang isa sa mga nilalang habang nakatitig kay Kapitan Berto. Patayin natin sila. Umaling-aungaw ang mababang ungol ng iba. Parang sumasang-ayon ang mga ito. Namutla ang mga lalaki. Hindi, sigaw ni Oka. Lahat ay napalingon sa kanya. Hindi lahat ng tao masama. Galit na tumingin ang isang nilalang. Pinatay nila ang mga anak namin. Sinunog ang tirahan namin. Hinuli kami. Napayuko si Oka. Wala siyang maipagtanggi. Maraming tao ngang naging malupit sa kanila.
Ngunit tumayo pa rin siya sa harapan ni Kapitan Berto at ng mga tauhan nito. Kapag gumanti kayo sa lahat ng tao, sabi niya, magiging pareho lang kayo ng mga malulupit na taong kinamumuhian ninyo. Tahimik na nagkatitigan ang mga nilalang. Maging si Onggoy ay nakatingin lamang kay Oka. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Onggoy. Hindi gusto ni Oka ang pagpatay. Napatingin sa kanya ang dambuhalang nilalang. Mahina ka pa rin. Umiling si Onggoy. Hindi kahinaan ng awa. Natahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, tila nag-alinlangan ang ibang nilalang. Ngunit biglang umugong ang lupa. Lahat ay napalingon sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Mabigat na yabag. 1, 2, 3. Parang may napakalaking nilalang na papalapit. Unti-unting nagbago ang mukha ng mga nilalang sa paligid. Takot, paggalang, pangamba. Dahan-dahang lumuhod ang ilan sa kanila. Dumating na ang dakilang pinuno. Bulong ng isa. Nanigas si Onggoy at maya-maya lumitaw mula sa kadiliman ang pinakamalaki sa lahat ng nilalang. Halos doble ito ng laki ng karaniwang bantay gubat. Maputi ang ilang bahagi ng balahibo nito dahil sa katandaan. Puno ng malalalim na peklat ang katawan nito. At sa noo nito ay may matingkad na pulang marka na kagaya ng kay Onggoy. Mabagal nitong tiningnan ang lahat. Hanggang sa tumigil ang tingin nito kay Onggoy. Tahimik ang buong kagubatan. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang nilalang sa mabigat at malamig na tinig. Sa wakas, natagpuan na rin kita, Apo. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong kagubatan. Matapos magsalita ang dambuhalang nilalang. Maging ang hangin ay tila tumigil. Nakatingin lamang si Onggoy sa matandang nilalang habang mabilis na tumitibok ang kanyang dibdib. Apo, mahina niyang ulit. Dahan-dahang lumapit ang dakilang pinuno. Sa bawat hakbang nito'y tila umuuga ang lupa. Takot na takot sina Kapitan Berto at ang kanyang mga tauhan. Hindi na sila makagalaw habang pinapanood ang napakalaking nilalang na parang hari ng buong kagubatan. Ngunit si Oka ay nanatiling matatag sa tabi ni Onggoy. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat nito. Mabagal na yumuko ang dakilang pinuno upang mapagmasdan si Onggoy. Matagal itong tumitig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Oka ang kakaibang lungkot sa mga mata ng matandang nilalang. Kamukha mo ang iyong ama, mahina nitong sabi. Napayuko si Onggoy. Ano? Nangyari sa kanila? Saglit na natahimik ang dakilang pinuno. Pagkatapos ay tumingala ito sa pulang buwan. Pinatay sila ng mga tao. Muling bumigat ang hangin sa paligid. Matagal kaming namuhay ng payapa sa kabundukan, patuloy nito. Hindi kami lumalapit sa mga tao. Ngunit dumating ang mga mangangaso. Hinuli nila ang aming mga anak. Pinatay ang tumututol. Sinunog ang aming tahanan. Unti-unting nagdilim ang mukha ng matandang nilalang. Kasama roon ang iyong ama at ina.
parang piniga ang dibdib ni Onggoy. May mga larawan muling sumulpot sa kanyang alaala. Apoy, usok, mga sigaw, at dalawang nilalang na pilit siyang inililigtas habang gumuho ang kuweba. Napahawak siya sa ulo habang napapikit. Onggoy! Nag-aalalang tawag ni Oka. Ngunit hindi siya sumagot. Patuloy na bumabalik ang kanyang mga alaala. Nakikita niya ang sarili bilang maliit na nilalang na tumatakbo sa gitna ng kagubatan habang sugatan. Hanggang sa may mga taong humabol sa kanya. Pagkatapos kadiman. At ang sumunod niyang alaala ay ang paggising niya sa ilalim ng puno kung saan siya natagpuan ni Oka. Unti-unting tumulo ang luha ni Onggoy. Naalala ko, tahimik na yumuko ang dakilang pinuno. Akala namin tuluyan ka nang nawala. Lumapit ang babaeng nilalang na may pilat sa muka. Maraming taon ka naming hinanap. Napatitig si Onggoy sa kanila. Ngayon lamang niya naramdaman na may sarili pala siyang pamilya. Ngunit kasabay niyon, napalingon siya kay Oka. Ang matandang magsasakang unang nagligtas at nag-aruga sa kanya. Tahimik lamang na nakatingin si Oka. Ngunit ramdam ni Onggoy ang takot sa mga mata nito. Takot na baka mawala siya. Lumapit ang dakilang pinuno. Sumama ka sa amin. Nanlaki ang mata ni Oka. At iwan siya? Tanong ni Onggoy habang nakatingin sa matanda. Siya ay tao. Malamig na sagot ng pinuno. Hindi siya kabilang sa ating lahi. Biglang tumigas ang mukha ni Onggoy. Tinulungan niya ako. Mas marami pa ring taong papatay sa atin, sagot ng pinuno. Tahimik na nagbanggaan ang kanilang mga titig. Ramdam ni Oka ang bigat ng sandaling iyon. Parang pinipili ni Onggoy kung saan siya tunay na nababagay. At bago pa makapagsalita si Onggoy, biglang may umaling aungaw na putok mula sa likuran. Bang! Napasigaw ang isang bantay gubat nang tamaan ito sa balikat. Nagulat ang lahat. Mabilis na napalingon si Oka. Sa di kalayuan may paparating na grupo ng armadong lalaki na may dalang mga baril at sulo. Kasama nila ang isang mayamang negosyanteng taga-bayan na kilala bilang Don Hilario. Ngumisi si Kapitan Berto kahit nanginginig. Dumating din kayo. Matalim ang tingin ni Don Hilario habang pinagmamasdan ang mga nilalang. Pambihira, bulong niya, mas marami pala sila. May kasama rin silang mga mangangaso. At tila handa silang makipagdigma. Mabilis na nagsimulang magalit ang mga bantay gubat. Umalingaw-ngaw ang mababang mga ungol nila. Mga tao na naman, galit na sabi ng isang nilalang. Ngunit hindi natakot si Don Hilario. Sa halip, ngumiti pa ito. Buhay na buhay ang isa sa kanila, sabi niya habang nakatingin kay Onggoy. Mas mahalaga siya kaysa sa lahat. Biglang kinabahan si Oka. Pakiramdam niya'y may masamang balak ang lalaki. At sino ka para hulihin kami? Malakas na sigaw ng dakilang pinuno. Ngumisi si Don Hilario. Ako ang taong magpapakita sa mundo
kung gaano kahalaga ang lahi ninyo. Kapag nabihag namin kayo, yayaman kami ng husto. Unti-unting nagdilim ang mukha ng dakilang pinuno. At sa unang pagkakataon, nakita ni Oka ang matinding poot sa mga mata nito. Mga tao, mabigat nitong sabi. Hindi na talaga nagbago. Biglang itinaas ni Don Hilario ang kanyang kamay. Atake! Kasabay noon, sabay-sabay na nagpaputok ang mga mangangaso patungo sa mga bantay gubat. Umaling-aungaw sa buong kagubatan ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagtilian ang mga ibon habang sabay-sabay nagsiliparan mula sa mga puno. Nayanig ang tahimik na kagubatan sa pagsiklab ng labanan sa ilalim ng pulang buwan. Isa sa mga bantay gubat ang bumagsak matapos tamaan sa dibdib. Umugong ang galit ng mga nilalang. Atake! Sigaw ng dakilang pinuno. Parang unos na sumugod ang mga bantay gubat patungo sa mga armadong mga ngaso. Nagkagulo ang buong paligid. May mga puno na nabuwal. May mga sulo na nahulog sa damuhan. At ang dating tahimik na kagubatan ay napuno ng sigawan at takot. Mabilis na tumalon si Onggoy sa harapan ni Oka upang protektahan ito. Manatili sa likod ko, sigaw niya, ngunit hindi umatras si Oka. Hindi kita iiwan. Kasabay noon, isang mangangaso ang nagtangkang barilin si Onggoy mula sa likuran. Ngunit mabilis itong nasalag ng dakilang pinuno. Galit na galit nitong sinunggaban ang lalaki at inihagis sa putikan. Nanginginig sa takot ang mga tao. Hindi nila inaasahang ganoon kalalakas ang mga nilalang. Ngunit mas marami ang mga mangangaso. May dala silang baril, lambat na bakal, at mga matutulis na sibat. At higit sa lahat, handa silang pumatay para sa pera. Buhayin ang batang isa, sigaw ni Don Hilario habang nakaturo kay Onggoy. Siya ang pinakamahalaga. Agad na nagsitakbo ang ilang mga ngaso patungo kay Onggoy. Galit na umungol ang nilalang. Mabilis nitong iniwas si Oka bago sinalubong ang mga lalaki. Sa isang malakas na suntok, tumilapon ang unang mga ngaso sa puno. Ang isa na may nabali ang sibat ng agawin iyon ni Onggoy. Ngunit habang abala siya, may isang lalaki na palihim na naghagis ng bakal na lambat sa kanya. Mabilis iyong pumulupot sa kanyang katawan. Onggoy! Sigaw ni Oka. Sinubukan ni Onggoy na punitin ang lambat, ngunit tila kakaiba iyon. May nakakabit na matutulis na bakal na unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Napaluhod siya. Ngumisi si Don Hilario. Espesyal na lambat, sabi nito. Ginawa para sa mababangis na hayop. Hindi siya hayop, galit na sigaw ni Oka. Ngunit tinulak lamang siya ng isa sa mga tauhan. Bago pa tuluyang mahuli si Onggoy, biglang may malakas na ungol na umaling-aungaw sa buong kagubatan. Ang dakilang pinuno. Mabilis itong tumalon at sinira ang bakal na lambat gamit ang dambuhalang mga kamay. Nagkatinginan sina lolo at apo. Atras! Sigaw ng dakilang pinuno.
Ngunit hindi umatras si Onggoy. "Hindi kita iiwan." Biglang may putok na muling umaling-aungaw. Bang! Nanlaki ang mata ni Onggoy. Unti-unting napalingon ang dakilang pinuno sa kanyang dibdib. May tumamang bala rito. Lumabas ang dugo mula sa sugat. Natahimik ang lahat. "Pinuno!" Sigaw ng mga bantay gubat. Galit na galit si Onggoy. Muling lumiwanag ang marka sa kanyang kamay. Lumakas ang hangin sa paligid. At sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Lalong lumaki ang kanyang katawan. Kuminang ang mapupulang marka sa kanyang balat. At ang kanyang mga mata naging matingkad na parang apoy. Napaatras maging ang ibang bantay gubat. Dugo ng hari, bulong ng isa. Unti-unting tumayo si Onggoy habang nakatingin kay Don Hilario. Ramdam ng lahat ang napakalakas na puwersang nagmumula sa kanya. Maging si Don Hilario ay napalunok sa kaba. "Dakpin niyo siya," sigaw nito. Ngunit wala nang gustong lumapit. Masyado nang nakakatakot ang anyo ni Onggoy. Mabilis siyang sumugod. Sa isang iglap lamang ay nabuwal ang tatlong mga ngaso. Nagkagulo ang mga tao habang pilit tumatakas. Ngunit hindi na kontrolado ni Onggoy ang kanyang galit. Parang apoy na matagal itinago ang matinding poot sa kanyang dibdib. "Onggoy!" sigaw ni Oka. Ngunit hindi ito lumingon. Muli nitong sinunggaban si Kapitan Berto at iniangat sa ere. Takot na takot ang kapitan. "Maawa ka." Ngunit sa pagkakataong iyon, walang awa sa mukha ni Onggoy. Naalala nito ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang pamilya, ang paghabol sa kanya ng mga tao, ang pagsunog sa kanilang tahanan, at ang pananakit kay Oka. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa leeg ni Kapitan Berto. Halos mawalan ng hininga ang lalaki. "Onggoy!" Mahina ngunit malinaw ang boses ni Oka. Parang biglang tumigil ang oras. Dahan-dahang napalingon si Onggoy sa matanda. Nakatingin lamang si Oka sa kanya. Walang takot, walang galit, puro awa lamang. "Hindi ka halimaw," sabi ni Oka. Nanginginig ang buong katawan ni Onggoy. Unti-unting bumalik ang kalinawan sa kanyang mga mata. At maya-maya, dahan-dahan niyang binitawan si Kapitan Berto. Bumagsak ito sa lupa habang hinihingal. Tahimik ang buong paligid. Maging ang mga bantay gubat ay nakatingin lamang kay Onggoy. At sa unang pagkakataon, napagtanto nila na naiiba siya sa lahat. Hindi siya nilamon ng galit. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, biglang may sumipol na palaso mula sa dilim. Nanlaki ang mata ni Oka. Diretso itong tumama sa likod ni Onggoy. Napahiyaw si Oka nang tumama ang palaso sa likod ni Onggoy. "Onggoy!" Nayanig ang buong katawan ng nilalang habang dahan-dahang napaluhod sa lupa. Nanlaki ang mga mata nito. Unti-unting kumalat ang maitim na ugat mula sa sugat na tinamaan ng palaso. Lason, bulong ng dakilang pinuno. Biglang nagkagulo ang mga bantay gubat.
Mabilis na lumingon si Onggoy sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso. Sa ibabaw ng isang malaking bato ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim. Mahaba ang kanyang balabal at may takip ang kalahati ng mukha. May hawak siyang kakaibang pana na yari sa maitim na kahoy. Tahimik lamang itong nakatingin kay Onggoy. Ngunit kakaiba ang mga mata nito. Parang wala itong awa. "Sino ka?" Galit na sigaw ni Oka. Hindi agad sumagot ang lalaki. Mabagal lamang siyang bumaba mula sa bato habang nakatingin kay Onggoy. Pagkatapos ay ngumisi siya. "Sa wakas," sabi niya, "lumabas ka rin." Nagdilim ang mukha ng dakilang pinuno. "Ikaw," galit nitong ungol. Napatingin si Oka sa matandang nilalang. "Kilala mo siya?" Matalim ang tingin ng dakilang pinuno sa lalaking nakaitim. Isa siya sa mga mangangaso noon. Nanlaki ang mata ni Onggoy habang pilit lumalaban sa epekto ng lason. At biglang may alaala na namang bumalik sa kanyang isip. Isang gabi ng apoy at dugo. Mga taong armado. At isang lalaking may pana na tumatawa habang pinapatay ang mga bantay gubat. Nanginginig na napatingin si Onggoy sa lalaki. "Ikaw," ngumisi ang lalaki. "Naalala mo ako?" Lumapit si Don Hilario sa mangangaso. "Bakit mo siya nilason? Buhay natin siyang kailangan." Hindi man lang siya nilingon ng lalaki. Hindi mo naiintindihan kung gaano siya kapanganib. Unti-unti nang humihina si Onggoy. Pakiramdam niya'y umiikot ang paligid. Lumuhod si Oka sa tabi niya. "Onggoy, lumaban ka!" Nahihirapang tumingin ang nilalang sa matanda. "Masakit!" Napapikit si Oka habang pinipigilan ang pagluha. Mabilis na lumapit ang babaeng bantay gubat at sinuri ang sugat. "Nakakalason ang palaso," sabi nito. "Kapag umabot sa puso ang lason, mamamatay siya." Nanigas si Oka. "Anong lunas?" Tahimik ang babae. "Atin lamang alam ang halamang gamot para rito." Mabilis na tumingin ang dakilang pinuno sa malalim na bahagi ng kagubatan. Dalhin siya sa kuweba. Ngunit bago sila makakilos, muling nagsalita ang lalaking mangangaso. Walang aalis. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. At mula sa likuran ng mga puno ay lumabas pa ang mas maraming armadong lalaki. Mas marami. Mas mabibigat ang armas. At tila handa silang ubusin ang lahat ng bantay gubat. Napamura si Kapitan Berto. "Hindi mo sinabi na ganito karami sila." Ngumisi ang mangangaso. "Hindi ko kailangan ng tulong ninyo." Unti-unting nagdilim ang kanyang tingin kay Onggoy. "Matagal kitang hinanap." Nagtaka si Oka. "Bakit?" Tahimik na tumawa ang lalaki. "Dahil siya ang huling susi." Nanlaki ang mata ng dakilang pinuno. "Huwag mong sabihin," ngunit agad siyang pinutol ng mangangaso. "Kapag nakuha ko ang dugo niya, mabubuksan ko ang kuweba ng pinagmulan." Lalong naguluhan si Oka. "Anong ibig mong sabihin?"
Tahimik na ngumisi ang lalaki habang nakatingin sa pulang marka ni Onggoy. Hindi ordinaryong nilalang ang mga bantay gubat. May kapangyarihang nakatago sa dugo nila. Kapangyarihang kayang magbigay ng lakas na hindi kayang abutin ng tao. Unti-unting kinabahan si Oka. Ngayon niya nauunawaan kung bakit pursigido ang mga mangangaso. Hindi lang pera ang habol nila. May mas madilim pa silang pakay. Biglang umubo ng dugo si Onggoy. Onggoy! Mabilis na lumuhod si Oka at inalalayan siya. Nanginginig na ang buong katawan nito. Lumakas na ang epekto ng lason. Napapikit ang dakilang pinuno. Kapag hindi natin siya nadala sa kuweba bago sumikat ang araw, mawawala siya. Biglang nagpasya si Oka. Tumayo siya sa harapan ni Onggoy kahit sugatan. Hinding-hindi ko siya ibibigay sa inyo. Napatawa ang mga ngaso. At paano mo kami pipigilan, matanda? Mahigpit na hinawakan ni Oka ang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Kahit nanginginig siya sa pagod at sugat, matatag pa rin ang kanyang titig. Atake! Sigaw ng mga ngaso. Kasabay noon, muling sumugod ang mga armadong lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang nangyari. Biglang lumiwanag ng matindi ang marka sa kamay ni Onggoy. Napalingon ang lahat at maya-maya nagsimulang umugong ang buong kagubatan. Nayanig ang lupa. Nagbagsakan ang ilang puno. At mula sa kailaliman ng bundok, may narinig silang napakalalim na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mata ng dakilang pinuno. Hindi maaari. Unti-unting nagbukas ang lupa sa likuran nila. At mula roon ay lumabas ang isang napakalaking pintuang bato na may sinaunang simbolo. Tahimik na namutla ang lahat. Dahil ang pintuang iyon ay matagal nang itinuturing na alamat lamang ng mga bantay gubat. Patuloy na umuuga ang buong kagubatan habang dahan-dahang bumubukas ang napakalaking pintuang bato mula sa ilalim ng lupa. Napatigil ang lahat. Maging ang mga armadong mga ngaso ay tila nawalan ng lakas ng loob habang pinagmamasdan ang sinaunang estrukturang unti-unting lumilitaw sa gitna ng kagubatan. Napakalaki nito. Halos kasintaas ng mga puno sa paligid. Ang ibabaw nito ay puno ng mga kakaibang simbolong kumikislap sa ilalim ng pulang buwan. May mga ukit na anyong hayop at nilalang na hindi pa kailanman nakita ni Oka. Parang napakatanda ng pintuang iyon. Mas matanda pa kaysa sa mismong baryo ng Mapanglaw. Nanlaki ang mata ni Don Hilario. Ang alamat, bulong niya. Totoo nga. Maging ang lalaking mga ngaso ay hindi maitago ang pananabik sa mukha. Sa wakas, sabi nito habang nakatitig sa pintuan, ang lihim ng mga bantay gubat. Ngunit hindi na halos makarinig si Oka. Nakatutok ang buong pansin niya kay Onggoy. Patuloy na nanghihina ang nilalang sa kanyang mga bisig. Maitim na ang mga ugat sa leeg at balikat nito dahil sa lason. Onggoy,
nanginginig niyang tawag. Bahagyang iminulat ng nilalang ang mga mata. Oka! Mahina na ang boses nito. Parang nauubusan na ng lakas. Napaluha si Oka. Hindi niya inakalang darating ang araw na matatakot siyang mawalan ng kasama. Noong una niyang makita si Onggoy sa ilalim ng puno, isa lamang itong sugatang nilalang na nangangailangan ng tulong. Ngunit ngayon, naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Parang tunay na anak. Lumapit ang dakilang pinuno. Kailangan nating makapasok sa loob, mabigat nitong sabi. Naroon ang bukal ng unang dugo. Naguguluhan si Oka. Ano iyon? Ang pinagmulan ng aming lahi, sagot ng matandang nilalang. Tanging kapangyarihan nito ang makapaglilinis sa lason. Biglang ngumisi ang lalaking mangangaso. Kaya pala mahalaga ang lugar na ito. Muli nitong itinaas ang pana. Kapag nakuha ko ang bukal, wala nang makapipigil sa akin. Mabilis na nagalit ang mga bantay gubat. Ngunit bago pa sila makasugod, muling nagsalita ang dakilang pinuno. Walang sinumang tao ang dapat makapasok doon. Bakit? Sigaw ni Don Hilario. Ano ba talaga ang tinatago ninyo? Tahimik na tumingin ang dakilang pinuno sa napakalaking pintuan. Pagkatapos ay mabagal itong nagsalita. Noong unang panahon, iisa lamang ang tao at ang bantay gubat. Natahimik ang lahat. Magkakasama kaming namuhay. Ngunit may ilang taong naghangad ng kapangyarihan ng bukal. Ginamit nila ito upang palakasin ang kanilang mga katawan. Unti-unti silang naging marahas, ganid, at uhaw sa kapangyarihan. Tahimik lamang ang lahat habang nakikinig. Kaya isinara ng aming mga ninuno ang pintuan, patuloy nito, at itinago ang lihim ng bukal upang hindi na muling magamit. Unti-unting nagdilim ang mukha ng lalaking mangangaso. Kasalanan ninyo kung bakit mahina ang mga tao, malamig nitong sabi. Dapat ang lakas na iyon ay para sa lahat. Hindi lahat karapat-dapat sa kapangyarihan, sagot ng dakilang pinuno. Biglang tumawa ng malakas ang mangangaso. At sino kayo para magdesisyon? Kasabay noon, mabilis niyang pinana ang dakilang pinuno. Ngunit bago tumama ang palaso, mabilis na humarang si Onggoy. Nanlaki ang mata ni Oka. Onggoy! Tumama ang palaso sa balikat nito. Napahawak si Onggoy habang pilit nakatayo. Bata! Sigaw ng dakilang pinuno. Ngunit kahit halos mawalan na ng lakas, nanatiling nakaharang si Onggoy sa kanilang lahat. Ayaw niyang may masaktan muli dahil sa kanya. Unti-unting nagningning ang pulang marka sa kanyang kamay. At kasabay noon, biglang kumislap ang mga simbolo sa pintuang bato. Parang tumutugon ito kay Onggoy. Nayanig ang buong paligid. Pagkatapos dahan-dahang bumukas ang sinaunang pintuan. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa loob. Napaatras ang lahat. Maging ang mga bantay gubat ay napapikit sa tindi ng liwanag. At sa loob ng sinaunang lagusan, may isang kakaibang lugar na unti-unting lumitaw.
malawak na kuweba, maliwanag na ilog na kulay bughaw. At sa pinakagitna nito isang malaking puno na kumikislap na parang buhay. Tahimik na napaluha ang dakilang pinuno. Ang puno ng unang buhay. Ngunit kasabay ng pagkamangha ng lahat, may isa pang bagay na gumalaw sa kailaliman ng kuweba. Isang napakalaking anino. Unti-unti itong tumayo mula sa likod ng kumikislap na puno. Mas malaki pa kaysa sa dakilang pinuno. At nang tuluyan itong lumapit sa liwanag, nakita nila ang nilalang na matagal nang natutulog sa loob ng sinaunang kuweba. May mahabang puting balahibo, malalaking sungay, at matingkad na gintong mga mata. Tahimik na napalunok si Oka. Dahil ramdam niyang hindi ordinaryong nilalang ang kaharap nila. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang sinaunang bantay ng kuweba. Sino ang gumising sa sagradong pintuan? Wakas.